isi-share ko ngayong umaga ito, ay may kinalaman po sa kasiyahan natin, mga nilalang. Ang nagpapasaya po kasi sa tao, basically, ang sinasabi nila ay una sa amin, mga senior, yung magandang pakiramdam, kalusugan, good health. Magkaroon lang kami ng magandang kalusugan, masaya kami. Sa mga kabataan, ang masaya sa kanila probably yung mga meaningful relationship, yung meron silang minamahal sa buhay, or probably yung mga nasa tamang edad na, yung mga kakasal. Sa kanila, masaya po yun. Or probably, iba naman, meron silang meaningful activities, o sabihin natin, purpose sa buhay. Meron silang adhikain na gusto nila maabot, and that gives them happiness para magpatuloy. Meron po akong kaibigan na, po siya, for a while, malungkot dahil nabalo. So, he spent most of his time sa work, at saka yung atin-atin ng Rotary. Pero lately, sinama ko sa pickleball. Ngayon, ang saya-saya niya. Gusto niya palagi nagpipickleball. Ako niyayayaan niya. Hindi ko naman kaya maglaro ng pickleball ng madalas. Una-una, senior moment na ako, hindi ko kaya po yun. So, meron pa mga bagay na ganyan. A combination of everything ng mga binanggit ko na yan, nagpapasaya sa tao. Pero, sa totoong buhay, yung mga yan ay nagpapasaya sa atin. Kung inyong susubaybay na nangyayari sa news about yung flood control scandal, yung mga taong involved po ron, sila Bryce, sila Henry, at lately yung mga senador, tsaka yung mga kongresista, before the scandal, masaya po yung mga yan. Pakasaya ng mga yan. Tama? Pero ngayon, masaya ba sila? So itong ating aaralin ngayon, ito ay may kinalaman sa kasiyahan na magtatagal. That will last. That will last probably forever. Samahan niyo po ko. Pero bago po natin puntahan ito, manalangin po muna tayo. Dakilang Diyos, aming Ama, muli po kami lumalapit, Lord. Lead us today, Panginoon, sa ating pag-aaral. Hayaan po ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, ang mag-bless amin, at matutunan namin yung Panginoon ang mga aral na ito. Samahan mo po kami, Panginoon, and let your Spirit work on us. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Sa Proverbs 8:34-35 po, meron po tayong aaralin. Ito po ay may kinalaman sa kasiyahan. Yung pong title natin, The Audience of One, ay nakapaloob po rito sa mga talata ito sa Proverbs. Meron po kasing istorya na I'm not sure kung naikwento ko na i-share ko na sa inyo one time to. Meron po isang pianista na meron po siyang command performance sa isang sikat na teatro, performing arts theater sa Europe. So dahil Europe, ang mga bisita po niyan ay mga dignitary, mga royalties, sa mga sikat na tao. At pagkatapos po ng kanyang command performance, pagkatapos siya tumugtog ng piano, lahat po ng mga tao nakatayo, pumapalakpak, at nagsasabi ng encore, more, one more. Pero yung pianista po, dumiretso na sa likod. Nasa likod siya. Despite the plea, yung mga tao, tumalikod siya, pumunta na po siya sa backstage. Inausap siya ng parang sponsor o yung manager, sabi sa kanya, bumalik ka. Gusto pa nila ng isa. They love you, sabi pa ganon. Go back, make one more performance. Alam niyo, sabi ng pianista, I know, but there is one person who's not standing. He remains seated.
Sabi ng manager, ano ba naman yung isang tao na yan? Kumpara nun sa mga tao, lahat ng tao nakatayo, hinahanap ka. Ang sabi po ng pianista, sabi niya, he is my master. He is my teacher. So yung sa pianista, hindi mahalaga yung palakpakan o yung mga pagtangkilik ng marami. Ang hinahanap niya, yung pagtangkilik ng kanyang master, yung kanyang teacher. True enough, kung minsan ganito po tayo mga tao, di ba? Nalulunod tayo sa palakpak ng marami. Yung acceptance, pagkilala, pagtanggap ng marami. Pero kung minsan din, itong palakpak na ito, itong recognition na ito, nilulunod po yung talagang mahalaga. Yung talagang kailangan natin pagtangkilik. Katulad po yung pananamit. Again, pananamit. Tayo yung nananamit, ngayon, ayaw natin yung panahon namin, nakabalot ko nandito, tight, di ba? Panahon namin nila, sige ba, wala na, ako sabay dito. Wala na? Panahon namin, tight jeans, kaya uso ngayon yung parang ano, di ba? Maluluwang. Ewan ko anong tawag doon. Oh? Ayan, yung parang minawalis ko yung ano, dadaanan mo. Upuso ngayon. So, the way we dress, kailangan nakaayon tayo sa ano yung passion. And the way we speak. Pag Bisaya ka o Ilocano ka, pag nakipag-usap ka sa Manileño, parang naasiwakan, di ba? Kasi sila tama yung ano diction eh. Pag Ilocano, matigas eh. Pag Bisaya, di ba, ganun po eh. And lately, napapansin ko yung mga kabataan, yung mga bata, yung mga apo ko, meron silang ibang language. Wala pa rin talaga, meron naman ibang language eh. Yung i-flex mo na yan. Diba? Naririnig nyo yun, di ba? I-flex mo na yan. O kaya yung lately, naririnig natin sa hearing. Meron akong reseta. Ano yung reseta? Gamot? Pero ang ibig pala na reseta, ibig sabihin, sa common lingo, yung reseta, meron akong ebidensya. Meron akong reseta. Resibo, o resibo, yeah, resibo, reseta. Something like that. So yun po, may mga bagong mga pananalita na kailangan sa ating pagsasalita, nakaayon tayo. Or even at more. Kailangan yung ating trabaho, kailangan nakaugma doon sa approval ng ating mga amo. Even the way we sing dito sa church, the way we dance, kailangan nakaugma doon sa approval ng nakatingin. So, kanya po ang kalagayan natin. At natutuwa ang tao, pag may ganong kalagayan na siya ay nare-recognize, nakapupuri. Pero kung minsan, yung pong papuri na yan, ay nilulunod tayo to what matters most. Pero kung papakita ko sa inyo isang larawan, next please, yan. Nakikita niyo ba yung larawan yan? Ang tawag mo dyan, chalet. Sa iba, chalet. Chalet. Tama ba yan, Sister? Chalet? Pronunciation niya. Chalet. Yan po ay clay na din-drawing ng isa kong kasikat ko during his time as an architectural student. Drawing niya, ang drawing, ang sinasabi sa akin, mag-drawing ka ng chalet. Yan ang drawing. Alam nyo, natanggap niyang grade? Ganda, di po ba? Ang grade niya, 3.5. Laglag. Bakit? Ang binigyan niya ng emphasis yung bakod o yung landscape. Kaya ang grade niya, doon sa teacher niya is 3.5. Hindi na-impress yung kanyang teacher doon sa kanyang drawing. Mali ang ginawa niya. Mali ang impression niya doon sa drawing na makakapukaw ng pansin ng teacher niya. So yun po kumisan. Nakapokus tayo sa kung saan, pero yung mahalaga nakakalimutan natin. So samahan niyo po ako sa
sa ating pagbasa ng ating talata ngayong umaga, sa reading po natin sa Proverbs 8:34-35. Sabi po, happy is the man who is so anxious to be with me that he watches for me daily at my gates, or waits for me outside my home. Whoever finds me finds life and wins approval from the Lord. Sa Tagalog po, mapalad ang taong laging nakatins, nakatuon ang isip at naghihintay para makinig sa akin. Sapagkat ang taong makakasumpong sa akin ay magkakaroon ng maganda at mahabang buhay at pagpapalain siya ng Panginoon. Ito po ay nakatala sa Proverbs sa Kawikaan. Yan po bang binasa natin ay totoo? Magiging masaya po ba tayo yan? So yan po ang kalagayan ng dapat natin nilalagay sa ating puso. Yung kalagayan na yan. Pero kung minsan na natatalo o nawawala po yan eh. Dahil merong mga bagay dito sa lupa na binibigyan natin ng importansya. Meron po isang nilalang na alam ko, kilala niyo lahat, si Steve Jobs, na noong pong 2018, yung kanyang itinayo, yung Apple Company, yung Apple Incorporated, umabot po yung capitalization, yung stocks niya, nakapag-generate po siya ng $1 trillion na stocks appreciation, capital appreciation. And that makes him the first person to run $1 trillion company. Siya po ang una nagkaroon ng kumpanya na worth trillion. By anyone's measure, exceptional po yan. Sana lahat tayo meron ganyan. Pero pakinggan ninyo ang sinabi niya, nung nandun na siya sa deathbed niya, malapit na siyang mamatay, may sakit na siya. Meron po siyang sinulat na personal essay. Ganito po ang sinabi. Ito po yung kanya sinabi. I reached the pinnacle of success in the business world. In others' eyes, my life is an epitome of success. However, aside from the work, I have little joy. In the end, wealth is only a part of life that I am accustomed to. At this moment, lying in the sick bed and recalling my whole life, I realized that all the recognition and wealth that I took so much pride have failed and become meaningless in the face of impending death. Ito pa, sabi niya, in the darkness, I look at the green lights from the life-supporting machines, yung mga makinang nakakabit sa katawan niya, and the humming mechanical sounds, sa kanyang tunog na generate yung mga machine. I can feel the breath of the God of death. I can feel the breath of the God of death. Yung hininga ng kamatayan, is drawing closer me. Ito po yung huling kataga. I am a twisted being. I am a twisted being. Imagine niyo yung tao ito na napakaskat, napakayaman. Sabihin niya yung sarili niya, twisted. What is twisted? Ito po yung taong ang kalagayan is distorted, morally corrupt, or probably, sabihin na natin sa Tagalog, ang tingin niya sa sarili niya, wala siyang kwenta. In his very own words, sabi niya, everything have failed. Malabo. Mamamatay na ako. Bilang ang alam niya, mamamatay na ako. So, where is the wisdom? Yung lahat ng ginawa niya. Para bang tatanong niya, saan ba ako mali? Saan ako nagkamali? Kasi malabo ang lahat eh. Pero tayo, mga mananampalataya, merong binanggit ang Panginoon sa atin na magiging pwede natin gawain para sa ating cadence, paglakad sa mundo sa araw-araw. Ito po sinabi ng Panginoon. Sa Psalm 9:12, sabi niya, teach us to number our days that we may gain the heart of wisdom. Again, the word wisdom.
When you speak of the word wisdom, meron pong tatlong life application po yun eh. 3 life application. 1 is value time. 2, living with purpose. And 3, seek divine guidance. Ano yung valuing time? Well, it simply says na huwag mo sayangin yung huwag mo sayangin yung oras. Huwag kang papetik-petik o don't procrastinate, sabi sa English. Kasi tayo mga Pilipino, mahilig tayo mamaya na. Bukas na. Diba? Ganun ang kalagayan natin. Pwede naman natin gawin. Bukas na. Para kami natin gawin. Sabi ni Agnes, tayo sa supermarket, sabi ko, bukas na. Pero tayong ganun ugali. At pag may gumawa tayo, pag may ginawa tayo, kung minsan, hindi yung best effort, pwede na yan. Okay na yan? Pwede na yan, papasa na yan. Hindi yung best effort. So yun po yung value time. When you don't do the best effort, probably baka may mali o may sablay, uulitin mo naman. Sayang yung oras. Number 2, living with purpose. Siyempre, dahil may ang buhay, ang kailangan nakapokus ka sa importante. Kung may purpose naman, kailangan unahin mo yung importante. Sa panahon natin yan, ang hirap naman eh. Unahin mo yung importante dahil sa gabal eh. May mga nakikita ako eh, may gagawin na eh. Sunog na niluluto, doon pa sa Facebook eh. Diba? At meron iba, mga bata, imbis na mag-aaral, sa nila, Mobile Legend. May laro. So yun, live with purpose. Yung importante. Pangatlo, seek divine guidance. Ano to? Well, ito yung heart of wisdom eh. That we seek God's direction. Kaya nga nagpe-pray tayo eh. Kaya nga tayo merong tinatawag na prayer eh. Para hingi tayo ng guide ni Lord. Lord, paano ba gagawin ko? Then alam mo na, binigyan ka ng guide, binigyan ka ng discount, binigyan ka ng wisdom. You plan. Gawa ka ng plano mo. Then you take action. At kung minsan, dito tayo sumasablay. Taking action. Kung minsan, yung action natin hindi naka-align to sa plan. Na yung plan, inunsok sa atin ni Lord. Kung minsan, gagawa na lang tayo ng gagawa, maski na wala rin sa kalooban ni Lord. That's where we fail kung minsan. We do pray, we do plan, pero pag sa action, gagawin na natin, discount natin, susortatin na natin. Kadalasan, merong mga tao gano'n na later on magkakamali. Pero pinagdesal nila yun. Pero nagkamali. Kasi kumisan tayo sa ating kagustuhan ng mapabilis. Ating ginagawa o maging mas maunlad yung ating bukas. Gagawa na tayo ng shortcut. Kaya nga nagkaroon ng ghost project eh. Diba? Kasi kailangan ko satisfy si boss. Ay, ano gagawin ko? Wala namang tinatkong na naman. Tinatkong na mga kongresista, mga senador. Gawa tayo ghost project. So, yan po ang kalagayan. So, gawin natin, lagyan natin ang critical analysis yung kay Jobs. Si Jobs kasi, he valued time. Correct, check siya ron sa una. Valuing time. Kasi dami niya nagawa eh. Innovator siya, dami niyang nagawa. iPhone, iPad, iTunes, lahat yun, nagawa niya. Ang kalagayan, check. Valued time. Maraming nagawa. Living with purpose. Ang purpose niya, limited. All that is temporal, okay siya. Pero wala siyang spiritual. Wala siyang spiritual. Puro na lang yung trabaho, puro na lang yung innovation. Spiritual niya, nil, kulang, probably talaga zero. Pangatlo, seeking wisdom. Saan pupulot ng wisdom si Jobs? Buddhist siya. Buddhist. Ang mga Buddhist po, wala po yung Diyos. Meron lang sila mga divas. Hindi po yung silani mo si Lucha. Divas. D-E-V-A-S. Mga divas. Ito po yung mga
mga celestial creature na hindi naman immortal. Yung mga ganun po sa kanila. At isa pa, ang Buddhist po, ang ano niyan, ang aral niya, nakabase lang doon sa Four Noble Truth. Ano yun? Truth of suffering, isa. Truth of the cause of suffering, pangalawa. Truth of the end of suffering, pangatlo. Ano yung pang-apat? Truth of the path to end of suffering, puro suffering. Yung wisdom, asan? Kung ang nakatuong ka lang doon sa trap, sa suffering mo, at paano ka makakawala sa suffering mo. Wala silang Diyos eh. At tandaan po natin, si Buddha, hindi po katulad ng Diyos natin yan. Si Buddha, alam mo ba paano namatay? Kakakain po ng bulgogi. Hindi bulgogi. Kakakain po na karne, pork, at ang kinain niya, ewan ko, saan niya na ako yun, pinaluan niya ng mushroom. At probably yung mushroom na kinain niya, poisonous. Matay siya. So namatay siya dahil sa pagkain. Unlike our God, Diyos natin, pagamat pinako, pinahirapan, pinako, namatay, nabuhay ulit. So we have an eternal God. Steve Jobs yung Diyos-Diyosa niya, namatay sa pagkain na bulok eh. So yung po pagkakaiba natin. So we depend on the God who is eternal, who was resurrected, who got resurrected, at ngayon nandun na. Yun yung sinasamba natin. Hindi katulad ni Jobs, na sinasamba niya, patay. So sabi ng text, happy is the man who is so anxious to be with me, that watches for me daily. Meron pong intriguing dito sa statement na ito. Mahirap po ba yung maging anxious? Mahirap po ba yung araw-araw nakatingin tayo kay Lord? Mahirap po ba yan? Hindi. Kasi Christian na yun. Sa mga nagpapanggap na Christian at sa mga hindi Christian, mahirap yun. Kung puro Lord na lang, paano itong gagawin ko? Paano ako kikita? Diba? Meron ganong kalagayan eh. Mahirap sa kanila, sa mga hindi nakakilala ng lubos sa Panginoon, kung paano ituon yung kanilang isip, kanyang atensyon sa Panginoon. Bakit? Maraming distraction eh. Maraming panggulo, maraming panlilang. At ngayon po, ang mga panlilang na to ay mga bagay na nakikita natin sa mundo. Pagkanta, meron pong, halimbawa lang po, meron kayong bagong relo o bagong cellphone. Diba, saya-saya, di ba? Kung meron tayong na-accomplish, nakakaiba, di ba, saya? Normal po yan. Kasi sabi po ng science, meron tayong tinatawag na dopamine. Marinig niyo ba yung salitang dopamine? Dopamine po ay ano yan, parang chemical, neurotransmitter, na dito sa ating utak, substance po siya, chemical, na nilirelease ng utak na binabago yung ating mood. Sumasaya tayo. Yung dopamine na yun, pag-release doon, ang saya-saya. Meron kang matagumpay na business, ang saya. Naging suma kung lagi kang masaya. Pero, but despite all this, meron kang kotse, meron kang successful na business, naging matagumpay ka sa eskwela. Pero kung minsan, bakit kailangan malungkot ka pa? Parang, palaging may kulang, hindi po ba? Kasi kung minsan, yung pinakamahalaga, yun ang wala ka. Marami sa ating ginagawa, kung minsan, kung pinag-uukulan natin ng pasin, kung minsan, hindi yun yung mahalaga. Yun yung sinasabi kong distraction. Nakakagulo lang. Meron pong mga klase ng mga distraction o yung panggulo o yung pagdilin lang. Una, yung external. External distraction. Ano po yun? Una, materialism. Material. Well, key to that, pera. Pera. Scarcity of money. Unang-una.
yung kakulangan ng pera, malaking bagay yun. Kaya nga maraming krimen eh. Kaya nga may mga kalukuhan ginagawa ang tao dahil kailangan nila ng pera kasi kulang pera nila eh. Material po yun, pera. Pwede rin ma-disrupt o ma-dominate. Sabi natin, ma-dominate ka ng pera. Yung dati, meron ka lang 500,000, gusto mo maging 1,000,000. Meron ka ng 1,000,000, gusto mo pa yan maging 2,000,000. Di ba? Yung ganun tayo kaisipan. Kaya nga tipid ka ng tipid kung minsan, ayaw mo makashare dahil gusto mo lumaki nasa pang-account mo. Gusto mo lang lumaki yung pera na hinahawakan mo. At kung minsan, sa pamalungkot tungkol sa mga material o kaya sa pera, it change your attitude. Babago yung ugali natin. Yung dating mabait, nagiging mayabang. Yung dating simple, nagiging arrogante. Superior na ang tingin niya sa sarili niya dahil marami siya. Ari-arian, maganda ang coach niya. Maganda yung bahay niya. So, change your being. So, itong mga bagay na to, material things, or materialism, is destructive. Nakakagulo po yan. Nakakagulo. Kaya nga meron mga tayong mga aral, when you read the Bible, na dapat, palagi natin inaaral, yung about stewardship. Paano natin i-handle ang kayamanan o ang nangyayari natin. So, pangalawa, personal pursuit. Ano to? Well, ito po yung mga interest natin. Actually, ito yung mga binibigyan natin ng kalagay na nakaka-paunlad sa atin, make us grow as a person. Meron tayong passion dito dahil ito yung aspiration natin. So we engage in all those things, pero kung minsan, naliligaw tayo. Wrong practice. In our pursuit of something we think is very much important, naliligaw tayo. Gumagawa tayo ng mga bagay na hindi naman dapat ginagawa. Dahil gusto natin makamtan ito. Gusto natin ma-achieve ito. And compounding it, nagiging mali na rin yung ugali natin. Halimbawa po, habang dumadami po yung ating ari-arian, diba? O umulan ang ating negosyo. Makakalimutan na natin yung spiritual ano natin. Dahil meron kang kung tatapusin, hindi mo na ako dadalo ng gawain. O kaya, dahil meron akong gustong samahan, saka na ako magsisipa. Yung secular mo, nakalimutan mo yung spiritual mo. Tapos, ito po ang masakit. Because nasa overdrive ka lang, gusto mong gawin, nagmamadali ka, nagawa ka na ng kasalanan. Ito nga po tinatawag natin mga public servant. Public servant sila, tawag natin, di ba? Pero ngayon, yung mga your honor na yan, tawag natin, kongresista, di ba? Senator, kasi yung pagiging public servant nila nawala na eh. Wala na yung mabuting adhikain nila, nag-iba na yung kanilang mga desire, personal pursuit. Tandaan po rin natin na yung pag meron ka nitong personal pursuit o meron ka mga pangarapin, there is a thin line or may thin barrier between self-satisfaction, kung gusto mong matamas ang kaligayahan, and simple pleasure. Pag marami ka ng pera, nagagawa mo na lahat ng gusto mo, nabibili mo na lahat ng gusto mo. Kung minsan, ito, magandang halimbawa ito. Kahit marami kang pera, kain ka ng masarap. Nakaroon sa restaurant na yun, maraming masarap. Saka rito, maraming masarap. Puro masarap. May pera ka eh, bibili ka nito, kakain ka ron, luluto ka ng ganito, puro masarap. Hindi magtatagal, makakasakit ka. At kumisan, sa mga kalalakihan, pag nagkaroon ng problema, parel ka, masama loob ko, punta tayo dito.
nunod, isasaya. So yung kumisan po, na-overdo natin yung ating mga personal pursuit. Sa mga kabataan, kahit malungkot, ito maraming kabataan, yung pupustik, kahit kumisan, wala lang sila, wala lang yung apps nila about games. O kaya, nagwawala na yun. Kasi ang first nila yung games yung kaya nang binibigay ng online gaming. So, yan po. Pangatlo, relationship. Relationship. Ito po, kadalasan, nagmamanifest po rito yung galing ng pagsiselos. Dahil sa selos, nagiging uncontrolled na yung behavior. Gusto mo lang mulupulahin yung mahal mo o yung partner mo. Dahil naiisip mo na nagsiselos ka. Bumulupulahin mo na siya at magiging na yan, punto na ng away. Relasyon, misplaced relation. O kaya, meron naman yung tinatawag na emotional dependency. Ano po yun? Emotional dependency. Dahil sabi niya, susunod ako. Sabi na, ayoko patid niya sa church na yan. Dito ako pinanganak Sarado Katoliko ko. Dahil ikaw, meron kang emotional dependency sa partner mo na yan, hindi ka atendo, alam mo na ang tinuturo ron ay hindi yung marapa. Kaya maraming meron dito na yung kanilang partner, yung kanilang mahal sa buhay, yung kanilang mga kasama, because of emotional dependency. Nakadepende sila doon sa sasabihin o doon sa actuation ng kanilang partner. At sumuli, ito po, mga kabataan, relationship, pwede na rin sa matatanda. Kasi sa matatanda, ewan ko, wala naman dito nagtitinder no? Alam niyo ba yung Tinder? Father Orly? Naka-appear apps ka ba nun? Ha? Bumble. Sino nakakaintindi yung Bumble apps? Ha? Ako lang? Joke. Joke lang. Pero ganun just to have a date, punta ka ron. At isa pa, yung mga bata, mga kabataan, mag-ingat kayo sa mga boyfriend, girlfriend, o mga engage nyo, ka-emily nyo. Meron pong tinatawag, may uso-uso. Monkey branching. Monkey branching. Alam niyo po ba yan? Uso sa amin yun, doon. Sa States. Monkey branching. Pag sinabi monkey branching, para kang unggoy. Punta ka sa kabilang branch, may unggoy doon, sota mo yun. Punta ka sa kabilang puno, may unggoy na babae, sota mo rin. Yun yung monkey branching. Uso yun. Sana wag makauso rito sa Pilipinas. Meron po ang kalagayan. Kumisan, meron pang mga uso rito yung sa Dunde, sa kabilang bakod. Relationship without commitment. Walang commitment. Para ka lang nanigrilyo. Sama tayo ngayon, bukas wala na. Para lang nanigrilyo, tapo ka na. At ito, alam ko na uuso na rito sleepover. Meron kang kadate, sleepover tayo kay ganito, kaklase natin, sleepover. Makikitulog ka at sa pagkikitulog mo, sama-sama kayo ron, pwede kang makalagay sa alangan. So, dating. Yan po ay misplaced relationship. So, yung relasyon, makikipagrelasyon, ingatan po natin kasi kuminsan, nilalagay natin sa alanganin yung ating mga moral values. Kasi mayroong modern culture na nakakapukaw ng pansin natin na masarap, uuso, pero hindi maayos sa Panginoon. Ang apat, media and technology. Media and technology. Ito po, sa po rin yung technology addiction, tech addiction. Usong-uso po ito. Marami ako nakikita nakababad sa smartphone.
nakababad sa smartphone. Hindi naman smart. Pero smartphone, kasi wala namang analog na yun for smartphone. So nakababad dyan, isa lang naman ang pinanunod. Obsessed sila sa device nila. At meron pang iba, ito, yung mga Nepo baby, no? Yung mga may kaya. Meron na siyang Samsung Galaxy. Samsung Galaxy. Sana nga hindi yung tawag nilang Fold 7. Yung gano'n. Parang ganito. Alam mo magkano ang presyo po nun? 247? 216,000. At ayaw pa makontento kung minsan, bibili pa nung tinatawag na iPhone Pro Max na ang presyo, 240,000. Ito yung sinasabi ni Rowena Ganson ng mga bata na nakakadiri. Maaaring tayo, hindi tayo nakaganito, pero kung minsan nakakadiri pa rin. Bakit? Maganda yung smartphone natin, pero yung mga magulang natin naghihirap. Mga magulang natin, matay-matay na sa trabaho, tayo, naka-smartphone, hindi pa tayo tumutulong sa trabaho. So ito pa yung tinatawag tech addiction. Pangalawa, excessive streaming. Again, ito po yung kalagayan ng nakababad ka sa Facebook, nakababad ka sa TV, Korean novela, o mga bata, online gaming, nakalimutan mo na yung Bible reading. Sino ang mas maraming oras? Tapos kayo naman, mas maraming oras sa Bible. Yun, Brother Charlie, dalawa lang kami. Dapat po, balansehin natin yung gamit. Kung meron tayong cellphone, bigyan nyo rin ng Bible. Kung meron tayong TV, actually may mga YouTube, di ba? Minsan ginagamit ng mga, nakikita ko si Agnes, TV. Pa-practice siya kumanta. Yung mga YouTube, mga music. Balansehin natin yung paggamit ng ating mga gadget. At yung muli, ito po, nabanggit ata ni Sister Joy, yung kapatid natin na one time pumunta rito, hindi kasalanan. Yung mga bagay na nasa cellphone, na nasa mga gadget natin, na probably hindi mahalaga o delikado para sa atin. Kasi yung cellphone po, maraming tinuturo yan. O yung gadget, yung online, yung mga vlog na yan, maraming tinuturo. At maraming application po yan. Like yung sinasabi nilang cyberbullying, trolling. Meron pa ako narinig, ghosting. Hindi ko alam yung ghosting. Nag-google, ghosting. Hindi ko alam mo, numulso kita. May mga ganon. So maraming bagay dyan na pupuka ng pansin natin, later i-apply natin. So yung mga influences po niya, mag-iingat tayo. Yung dark side of the web. Ingatan po natin yan. So seemingly harmless po yan, pero pag ginamit natin, pwedeng wala yung ating puso. So dapat natin bigyan ng attention. Pang-apat, ang panlima, word views. Ano ba yung word views? Ang definition po niya na ito. A mental model of reality. A set of theories, philosophies, and teachings that serves as a foundation for our thoughts, decision, and action. Modelo, kaisipan, nagawa-gawa lang po ng tao. Marami pong area ng worldview na pwede natin i-discuss. Pero for purposes ng ating discussion, gusto ko lang pong bigyan ng pansin yung isang konsepto na sa akin alam ko mahalaga. Yung concept po ng freedom. Alam niyo naman, gusto yung freedom na yun, di ba? Yung rights, yung privileges natin bilang mga tao. Unang-una, yung pro-choice. Pro-choice,
Alam mo, nabanggit din ito sa kapatid, yung karapatan nilang mag-abort ng mga kababaihan to have free access, safe access for elective abortion services. Sabi nila, katawan ko to, karapatan ko to. Katawan ko to eh. Pero explicit po yung sinabi ng Bible sa Deuteronomy 32:39. Sabi po ng Panginoon, see now that I am He. It is I who puts to death and give life. Siya lang. Magdadahilan kung minsan yung tao. Hindi pa naman buhay yun eh. Wala pang pintig eh. Wala pang heartbeat yung, sorry, stethoscope yun siya. Wala pang heartbeat. Pwede abot yan. Ang tanong, sino ka ba? Katulad ka ba ng Panginoon na omniscient, alam mo lahat. Para i-define mo na patay pa yung nasa sinapupunan mo. So yun po yung freedom to abort. Ang alam pong kind of freedom, yung freedom of expression. Ito po, uso-uso ngayon. Makikita po natin yan sa mga TV program. Pwede ko naman i-hayag yung freedom of expression. May mga propaganda na gusto sabihin, freedom of expression. Lahat, it is in the guise of freedom. Freedom palagi. Kaya kung minsan nagkakaroon ng mga demandahan, pero sasabihin, this is my freedom of speech, freedom of expression. So, ingatan po natin yan. Right to privacy. Another freedom. Pero kung minsan, yung right to privacy is just a means para i-conceal mo yung mga itinatago mong kabalbalan. Pero again, meron tinatawag ngayon, right to privacy. Kung po yung ilan lamang sa mga worldview, ang konsepto ng freedom na nagbibigay po ng tanong sa atin, tama ba ito? Gawin ba natin? Dapat ba tayo sumali dito sa mga ito? Dapat ba natin gawin yung mga ginagawa ng sanlibutan? Dahil tayo rin ay merong freedom. Kailangan luhain natin, baka naman yung mga freedom na yan, ay nakasalamot na puro sa mga moral value o mga tenets, mga alituntunin ng Panginoon. Sabi po ng Biblia sa unang Pedro, live as free people, but do not use your freedom as over and for evil. Live as servants of God. Natin gamitin yung ating freedom, yung ating kalayaan para makagawa tayo ng kasalanan. Si Sister Rica, meron po siyang sinare one time. Tungkol sa pananamit. Sabi niya, we should wear clothes not to be sexy. Not to be sexy. We should wear clothes, we should engage in fashion not to be sexy, but to look smart. Gusto ko rin po inagdag, we involve ourselves in modern fashion not to seek admiration. Hindi parang magsikat, kundi to show dignity and grace, to show respect. Kaya na pinansin ni Sister, dahil kaya kung pananabit ko parang shoot na sa message. I want to show, kaya ako tinito, nakataking. Kasi normally, mission. Kasi I want to show respect doon sa aking gagawin. Kasi ito yung gagawin ko, hindi naman na, kailan naman ako pumunta sa coffee shop, kasama ko yung mga kaibigan ko, sila Chun, ako, Beth, na magkakentuhan. Ihahaya ko yung salita ng Diyos. So I have to show respect doon sa function na gagawin ko. Ito po, gusto niyo bang ganito suot later on? Pagpalingan pa rin tayo passion na
Modern yan. Modern po yan. One day, pag hindi tayo naghulos dili sa ating passion, mga ganyan na suot natin. Kasi sinusuot na ng mga barkada natin, si Brad Pitt, Yes, si Brad Pitt. Si Westbrook. So, yun po ang kalagayan. Hindi po lahat ng passion, lahat po ng mga bagay na binabato sa atin ng mundo. Huwag natin gagayahin po yan. Again, sa 1 Peter, basahin natin sinabi, friends, this world is not your home. So do not make yourself cozy. Sa ano po yan sa version kaya medyo modern yung translation. Don't make yourself cozy. Huwag ka kampante. Huwag ka kampante sa mundo. Huwag ka paisi-isi sa mundo. Kasi hindi naman tayo tiga rito Meron ba kayong pakikita ng tao, ewan mo kilala na ito. May hawig po ito Yan. Hawig po kay Brother Ricky Diyan, mas mo pala si Ricky. Maganda lang yung jacket niya. Sino po yan? Yan. Kilala ni Chippy, Sister Chippy. Si Carlos po, pastor po yan. Buti na lang, di ako naka-jacket Leather pa. Si Carlos po, pastor po yan. Pero po, siya yung pastor ng Hillsong, New York. Alam niyo naman yung Hillsong, di ba? Ito po yung account ng buhay niya. One of the most notable Hillsong Outreach Church was the New York City branch established in 2010. The pastor in charge of the New York branch was Carl Lentz. He gained a celebrity following, the likes of nakaupo sa harap niya, si Justin Bieber, Selena Gomez, Kevin Durant, Kyrie Irving, may mga umati, puro celebrity, mga sikat. At ang niya, audience niya po, mas marami lang tayo ng konti, 7,000 lang po sila. 7,000 in one setting, isang service, 7,000. However, ito istorya. He continued liberalism towards fashion and pop culture led him to moral failures. In 2020, the so-called rock star of the pulpit was marred by cheating scandal, and he stepped down as head celebrity pastor of Hillsong, New York. Meron po sa skandalo. Ang skandalo niyo po, again, extramarital affair. Meron siyang ka-affair na jeweler, New York jeweler. Meron siyang ka-affair na pastor sa kabilang banger. Church. At meron pa siyang ka-affair, nani ng pamilya. So, ito po yung mahirap pagka kinakain ka ng kultura, yung modern culture. Sumisikat ka, feeling mo, lahat pwede mo na gawin. At siyempre, dahil nasa limelight ka, dahil naka-jacket kang leather, maraming nagkakagusto sa'yo. Diba? So, yun po ang kalagayan. When we get distracted by things around us, katibong po yun. Sa kasikatan mo, sa katanyagan mo, hindi mo alam, nakatapa ka na sa booby trap. Pero ito po, meron pa po isang klase ng distraction, which is internal. Ano yung internal? Ito po yung mas mahirap kalabanin sa tingin ko. Kasi nasa paligid. Ano ba yung internal? Ito po yung sinasabi na self. The self life. Yun po yung internal
internal destruction. Sa Bible po, sa ating mga pag-aaral ng Bible, yung soul and self are related at distinct concept. Ito po yung sumasaklaw sa ating kaalaman, kaisipan, katalusan, yung dulong natin, at yung damdamin natin. Yun po yung self. Or ito rin po yung soul. Ang self po kasi pwedeng maging threat sa atin. Bakit? Kasi yung self, ang binibigyan po ng attention palagi nun yung katawan. Tandaan po natin na may tripartite o may tatlong sangkapang tao. Kaya nga sabi ni Andrew Murray, sa libro niya, meron po isang manunulat, 19th century po siya, manunulat po, si Andrew Murray. Ang sabi niya, a new life from above, the life of Christ, must take the place of the self-life. Only then can we be controlled. Yan po yung sabi niya. Yung self-life natin, kailangan palitan ng buhay kay Kristo. Ganun po ang pananaw niya doon sa self. Para maging matagumpay tayo sa buhay, kailangan palitan natin ito ng buhay kay Kristo. Isang bagong buhay na nanggagaling sa taas, buhay ni Kristo. Bakit? Kasi yung self is destructive. Yung pong tripartite, yung tatlong sangkap ng tao, probably na ituro na ito ni Pastor Perez sa inyo. Pero bigyan ko lang po ng pansin, tatlo po kasi ang sangkap natin. Meron tayong espiritu, meron tayong katawan, meron tayong kaluluwa. So, ano ba yung espiritu? Ito ba yung sinasabi na innermost concept ng tao, part ng tao, na nakikipag-commune sa Diyos. Ito pa yung pwede lang, ito lang espiritu ng tao na pwede makipag-ugnayan sa Holy Spirit. At syempre, alam na natin itong katawan natin. Itong katawan natin, ito yung ginagamit natin to engage the physical world. At yung soul, ito yung ating emosyon, ating psychological being. Ito yung nag-govern sa ating isip, sa ating pag-unawa, sa ating emosyon. Kaya ang tao, meron kung minsan iba-iba ang isip. Iba-iba ang damdamin. Yan yung soul. Nasusundan niyo po ako? Wala pong inaantok. Ay, mag-fikap. Naantok. Pero akin po, ito po yung mga bagay na dapat natin naunawaan. Meron tayong kaluluwa, meron tayong isip, meron tayong spirit, meron tayong kaluluwa, meron tayong katawan. Alam natin dapat po yung tatlo na yun. Pero ito po dapat ay kung naiintindihan natin, alam natin ang gamit nito. Binanggit na yan ni Pastor, probably nabanggit ko na ito, nabanggit ko na. Pero kung minsan, nagugulo po yan. Bakit? Ito po yung nagugat kung saan nangyari sa heaven, sa langit. Nung nagkasala yung ating mga unang magulang, nakurap po yung soul. Nakurap yung soul, naging self. Nataranta yung soul, nawala yung ugnayan niya sa spirit because of the sin. Kasi po yung kasalanan, yun po yung nagbigay ng dungis sa soul para wala na siyang silbi bilang para makaugnay doon sa spirit. Para yung connection na putol. So dahil po sa kasalanan ng tao, yung kaluluwa niya, yung self niya, hindi na makadirect sa spirit. Mas napanigan niya yung katawan. Yung corruption nila Adan at Eva, corruption na rin natin ngayon. Ako corrupt tayo. Yung ating kaluluwa, yung ating self, mas palaging pinapanigan yung katawan. What is pleasure po. So yung banal na layunin ng Panginoon, na yung soul ay mag-isisigla ng kanyang divine fullness na wala na.
Kabahiran po kasi ng kasalanan. Sa ganitong estado po, ang tao po ay nagkaroon na ng tinatawag na self-will. Palagi mo lang pinapaboran ng katawan mo. Yung gusto ng katawan mo, instead yung gusto ng espiritu mo. At ito po, kalagayan na ito, kadalasan nakakaaliw sa katawan. Yung masarap sa katawan. Kung ating titignan po yung self-will, may ano po yan parang meron pagsasanayan Yung self-will mo, diyan nakapaloob yung self-confidence. Diyan din po napaloob yung self-dependence mo at yung self-exaltation. Ilalarawan ko po ito sa mga tala sa Bible. Ano yung self-confidence? Nilarawan po ito sa 1:13-37. Sa 1, Kapitulo 13, talatang 37. Sabi po, Peter asked, "Look, Lord, why can't I follow you now? Lord, why can't I follow you now? Lord, bakit di ako pwede sumunod? Sa'yo na, ngayon. I will lay down my life for you." Ibibuwis ko ang buhay ko para sa'yo. Something like that. Yun yung self-confidence. Yung confidence mo, I will lay my life down for you. Ganun ka confidence ni Peter. Ang sabi ng Panginoon, really? Confidence. Self-confidence. So John 18:10, again si Peter ito. Then Simon Peter, who had a sword, throw it and struck the high priest's servant, cutting of his right ear. Pinutol niya, meron siyang gulo, meron siyang itak. Pinutol niya yung tenga ng isang lingkod ng high priest. What's that? Self-dependence. Meron akong tabak Confident ako Itakin ko kaya ito, itak niya. So, nagdepende siya sa sarili niyang kakayanan. Yun po ang galaw ng self-will. Kaya ano naman yung sinasabi natin? Self-exaltation. Sa Ephesians, ito, ilalarawan niya po yung self-exaltation. Ephesians 4:26, sabi po, "In your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry. And do not keep the devil foothold." Ito pong larawan na ito, nilalarawan, bigyan natin ng mas magandang larawan. Isipin ko mag-asawa. Nagalit si Ma'am kay Sir. Nag-away sila during the day. Matay ang gabi, matulog, magkagalit. Matay ang umaga, magkagalit. Yung sinabi sa Ephesians, sinuway. Sabi, do not let the sun go down. Nakatulog, galit. Alam niyo bakit nagalit? Yung galit ay minintake kasi pride. Hindi ko pwedeng batiin yan, hindi pwedeng sundin yan. Mali siya Kailangan ko siyang bigyan ng aral. Manigas siya. Pride. At yung isa naman, ganun din. Ayoko nga himingi ng tawad. Ito ko himingi ng tawad. Siya rin naman Pride. So yun yung self-exaltation. Self-will, self-confidence, self-dependence, self-exaltation. Malinaw po ang tagubilin sa atin. Don't let the sun go down. Do not let the devil gain foothold. Kasi pag galit ka, ngayon, bukas, galit ka pa rin, so hindi na galit yun. Ano tawag doon? Hatred. That is sin.
Kaya kung minsan makakarinig ka ng mga tao, sabihin, why is my marriage life failing? Nagdadasal naman. Nagsisimba naman kami pa rin. Ba't ganito kami? Probably, sinusunod mo kung ano lang yung gusto mo. Sisimba ka nga, nagdadasal ka, pero when the push come to shove, pag talaga nagkagipitan na sinusunod mo sa sarili mo, hindi na yung Panginoon. Nakakalungkot, pero minsan po ganyan tayo eh. Yung kaluluwa natin, nag-iibang anyo, nag-iiba. Kaya siya nasusunod. Susunod yung kaluluwa, nagiging yun na, sarili na lang, pasarili. Kaya mali na yung sinusunod. Meron pong libro na pamagat niya, Religious Refugee. Meron pong maganda sinabi ito yung author niya. Si Mark Perez, si pong pastor to. May master po siya sa divinity. Masabi po niya doon sa libro ng Religious Refugee. Throughout history, there have always been the conversion, the renovation, the reformation, and people who have experienced the agonizing dark night of the soul. Dark night of the soul. Yung dilim ng kaluluwa. Kaya merong conversion. Sa madaling salita, lito yung tao. Kaya merong conversion, renovation. Lito, confused. Confused yung isipan dahil merong dark side of the soul, which is the self. So, tandaan po natin to. To overcome distraction, yung mga panliling lang na ito, whether outside or inside. Ano dapat natin gawin? Paano natin ma-overcome itong mga panggulo na ito? Meron pong tinuro sa atin. Actually, tinuro po ito ni Paul sa kay Timoteo. Sa ikalawang Timoteo, sa Kapitulo 2, talatang 15, sabi niya, mabasahin ko po ito sa New Living Translation. Sabi po, work hard so you can present yourself to God and receive His approval. Be a good worker, one who does not need to be ashamed and who correctly explain the word of truth. Sino po rito ang worker? Sino po rito ang good worker? Ibig sabihin, kayo lahat, kayo nagtaas ng kamay. Every one of us are supposed to be good worker. Kasi nakakristo tayo, di ba? Sabi po sa Ephesians 2:10, sabi nga, we are God's workmanship, created in Christ Jesus, to do good works, which God has prepared for us to do in advance. So lahat tayo, good worker. Amen? Amen. Tayo yun. Good worker. Probably, kaya tayo hindi nagtaas kasi natin matibay yung pagiging good worker. So, to be good workers, meron pong 5 aral. Gusto kong iwanan sa inyo. To be good workers, you must consistently learning from God. Ano ba ibig ko sabihin dito? Consistently learning from God. Ito po yung kalagayan natin na hindi lang po tayo nagbabasa ng Bible. Learning. Hindi lang nagbasa ka, hindi learning nyo. Start na pa lang ng process of learning. Hindi lang po nakinig kayo, you are learning. Start na pa lang yun. Yung learning is a process. Ang process po yun, nagkakaroon ng buhay when you obey kung ano yung narinig mo, kung ano yung nabasa mo. Yung pagsunod sa natutunan.
At yun, dapat in good times and bad times. Maski na sabihin mong ikaws ka, gagawin mo all in natutunan mo. Consistently learning from God. Prioritizing time with the Lord. Ito. Sabi po sa Thessalonian 5, I urge believers to pray without ceasing and giving thanks in all circumstances. Hindi lang po ito yung routine. Hindi po ito yung routine na ginagawa natin. Alam po, marami tayong, meron din ako ganitong attitude na once in my lifetime. Nung bang ini-schedule ko yung prayer, pagkakain, tulog, routine. Pero ang sabi sa atin, unceasingly, you always pray in every circumstances. Kaya nagdadrive ka, kaya naglalakad ka, if you need, if you find that desire to pray, pray. Hindi yung i-schedule mo lang. You have prioritized time with the Lord. Praying, again, another vital concern sa atin, yung ministry work. Sabi sa Corinto again, always give yourself fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Tanong ko po, sino po ang wala pang ministry work dito? Sino po ang wala pang bahagi sa gawain? Sino po ang nandito pa lang, nandito para, mag-worship. Kung wala pa po tayong ministry or activity na pinasasaliban, kunyari po, kung gusto nyo maging bahagi ng gawain ng iglesia, kausapin nyo po yung mga lito. Meron pong panawagan na kailangan ng teacher, song lead, hindi naman song leader. Walang trabaho si Maki. Mga awit, after, and even yung sa mission, kung gusto nyong mawasya. Oops, sunod ang mission. Parating tayo dyan, Pwede po kayong ma-involve. Pwede kayong maging bahagi. Bahagi po ng gawain. Kasi, yun po yung natin yun po yung ating instruction maging bahagi ng mission. At ang mission, hindi lang po yung pagpunta sa siyala sa mga. Ito po, bahagi po ng mission mo namin. So, be of service to the Lord. Be of service to the Lord. Tatlo, be of service to others naman. Ano ito? When ito po yung we share our blessing. We show our care for other people. Hindi lang tayo nandito para sa sarili natin. Kailangan bigyan natin ang pansin ng kapwa natin. Especially yung mga may pangangailangan. Sabi po sa Peter, each of you reported, Peter reported, if each one of you should use whatever gift you receive to serve others as faithful steward of God's grace. Steward tayo. Kung ano meron tayo, kung meron kayong milyon dyan, steward na kayo nun. Kung meron kayong sasakyan, steward na kayo. Kung meron kayong mga ari-arian dyan, steward na kayo. Hindi kayo owner. So, gamitin natin yung mga gift na yun. Give time to people. Share our resources to people. At po yung ating skill, talent. Ano naman meron tayo, skill, talent, katulad ng ginagawa ni Brother Bonner. Yung pagkukumpuni niya ng mga electric fan. Later on, aeroplano na kukumpunihin niya. Libre po. Sishare niya po yan, yung kanyang skill.
So, yung mga gift po natin na ito, i-share natin sa, lalo na sa kapatid. Ang apat, always be aware of the Holy Spirit. Ayan. Ayan po sa akin ang pinakamanginam. Again, in Corinthians, 1 Corinthians, chapter 2, verse 11, sabi, the Spirit reveals the thought of God to believers, granting them the mind of Christ. Pagkaugnay mo yung Holy Spirit, yung kaisipan ng Diyos, pasok sa'yo. Yung kaisipan ni Lord, kaisipan ni Jesus, nasa sa'yo. So, it pays na palagi tayong aware na mayroong Holy Spirit. Huwag lang tayong nakatuon doon sa ating gusto ng katawan natin. Sa ating mga ginagawa, huwag lang natin pauluhan na ano ba yung gusto ng katawan ko? Ano ba yung gusto ko? Palagi, Lord, ano ba ang gusto mo? Lord, ano ba yung dapat? Hindi yung sarili paraan ko, Lord. Ano ba yung paraan mo? Para maluwalhati ka. So, deny the self. Deny the self. Always be aware na mayroong Holy Spirit na nananahan sa atin. At yung pong panghuli, fix our eyes and mind on Jesus. Masarap pong isipin na lahat tayo obsessed tayo kay Lord. Kasi kung obsessed tayo kay Lord, hindi ko alam pa may paraan pa kung paano tayo magugulo ng kung obsessed tayo kay Lord. Kung fixated tayo kay Lord. Kasi yung centered life, yung Christ-centered life, that is to assure us na yung ating isip, yung ating action, and even our identity, ay yung identity ng Panginoon. So, bilang ang pagtatapos, 15 minutes na. One final note po. A happy life is a spirit-filled life. Ulitin ko po. A happy life is a spirit-filled life. Kailangan magbago yung ating kaisipan. Baguhin natin yung kaisipan natin. From the temporal, from the secular, to the spiritual. Magkaroon tayo ng spiritual diligence natin. Kung palagi tayong aware na ano ba sinasabi ng Holy Spirit. Hindi tayo pwedeng mag-rely lang sa katawan natin. Yes, may gamit itong katawan na ito, pero palagi ang concern natin, yung paggamit pa natin ng katawan, nakaayon sa kalooban ng Lord. Tanda natin, ang tunay na masayang buhay ay yung puspos ng Holy Spirit. Tayo yung mga ano lang dito, manlalakbay, ang daming panggulo. Ang daming panggulo. Paglabas natin, may panggulo. Pag nag-isip tayo, may panggulo. Tanda natin, lahat ng meron dito, temporary lang siya. Pero, kung gusto natin na maging masaya, hindi lang ngayon, all the way, kailangan nakatuon tayo sa Spirit. Laging nakatuon sa isip ng Diyos. Laging nakikinig sa sinasabi ng Diyos. Ito ang pangako, sapagkat ang taong nakakasumpong sa akin ay magkakaroon ng maganda at mahabang buhay at pagpapalain siya ng Panginoon. Isa, di ba? Masaya, di ba? So always look for the Master. Always look for that one audience. The audience of one. And one day, pag nagkita na kayo, yung Master, ang one audience, sasabihin sa inyo. Yan ang sasabihin sa inyo. Matthew 25:23. Well done, good and faithful servant. Come and share in your Master's happiness. Magandang umaga po. Purihin ang Panginoon. Salamat sa Panginoon.